Mga lakotsero, sisimulan na nga natin ang ating beginner course. So sa Module 1 nga ay sisimulan natin na pag-usapan ano ba sa NE10, bakit si NE10 ang napili natin, at ano ba yung 3 ways ng paggamit kay NE10. So simulan na nga natin. So ano nga ba si NE10? Makikita nyo dyan na si NE10 ay open source workflow automation tool. So meaning ng workflow automation tool is kung meron kang repetitive task na alam mo yung flow, is pwede natin siyang gawin ng automatic at ipahandle na dito sa tool na to. So like for example, when I start being VA, ang ginagamit namin ay magda-download kami ng report para makita yung sales yesterday and then yung sales today and then i-compare natin siya kung tumaas ba o bumaba. Ngayon, it is a very repetitive task kasi da-download mo yung reports and then back then mag-ex lookup ka hanggang sa natuto ako mag-VBA or mag-JavaScript. Pwede mo na siyang i-program para pagkuha mo ng report, i-program mo siya para madali na yung reporting everyday. But of course, hindi naman lahat marunong mag-program, so N8N can help you kasi makikita nyo dyan, siya ay no-code to low-code platform. Gaya nga nitong nakikita yung workflow na to, pwede nyo nang ibigay sa kanya yung today values or yung sales, yesterday values or yung yesterday sales. Pwede nyo na siyang i-merge by using the N8N node and then pwede nyo na siyang i-aggregate para makombine lahat ng report. And what makes N8N more powerful is imbes na i-code mo para pagtugmain yung sales yesterday and sales today, pwede mo na siyang ipasa sa AI agent and then pwede ka na rin magbigay sa kanya ng output parser kung ano gusto mong output para iyon yung report na i-output niya sa'yo. So, ganun nga ka-powerful si N8N. So, si N8N can be self-hosted or cloud-based. So, papakita ko sa inyo mamaya paano siyang isa-self-host and yung easiest nga is how to subscribe in a cloud-based platform. So, para kanino ba si N8N? Guys, si N8N, it could be for freelancers like us. It could be for startup business na hindi mo pa kaya mag-hire. Ang kaya mo lang ay mag-invest for a laptop and automate mo yung workflow na repetitive sa'yo para may scale up mo yung business mo. And of course, yung malalaking business na rin na nakikita nila meron ng pwedeng i-automate na workflow nila para makafocus yung employee nila sa more important task para sa business nila. Okay. Ngayon, isa sa tanong ay bakit si N8N? Bakit hindi si Make.com? Bakit hindi si Zapier? Guys, yan yung mga workflow automation din na gaya ni N8N. So, hindi lang yung pagiging free yung advantage niya, being open source, but isa is yung pwede mo siyang mas makontrol. So, yung mga developer, gumagawa sila ng mga bagong nodes. Kumbaga, malaki yung community ng isang open source platform dahil lahat sumusubok na i-improve siya. So, ang cons nga lang niya is steeper yung learning curve niya compared sa ibang platform. And also, manual talaga yung pagsaset-up karamihan ng connections. Unlike sa iba, there are readily connections that you can use and you just need to authenticate. So, ito na nga, ituturo ko na sa inyo yung 3 ways how to use N8N. So, yung pinakamadaling way nga is pumunta tayo sa n8n.io. So, pag click natin yan, mapupunta na tayo sa website nila and then ang gagawin lang natin ay mag-get started. And then sa getting started, fill upan nyo lang kung ano yung mga details. So, ipa-fast forward ko na to kasi self-explanatory to. So, pag na-fill upan nyo na nga, start free 14-day trial lang kayo. Tapos, may konting survey lang yan guys. Sagutin nyo lang. Kahit ano naman ilagay nyo dyan. So, once na na-fill upan nyo na yung survey na yon ay mapupunta kayo dito and then mag-start automating lang kayo. And then, mapupunta na nga kayo dito sa kung saan kayo pwedeng gumawa ng workflow. And guys, makikita nyo, merong 14 days trial yan. So, ayun na nga, pwede na kayong gumawa ng workflow and that is the easiest way to use N8N. Pero, ang maganda kay N8N ay pwede natin siyang i-self-host para hindi na tayo magbabayad monthly. So, the first way to self-host N8N sa ating PC guys is to install it directly to our PC. So, pupunta lang tayo sa nodejs.org, click nyo lang yan, and then, mapupunta na nga kayo sa pag-download ng Node.js. Ang gawin nyo lang ay hanapin nyo tong Windows installer and then download natin. Mabilis nga lang yan guys, i-click lang natin after download and then antayin nating mag-run siya. So, once na nag-run yung installer guys, ang gagawin nyo lang dyan ay next nyo gaya ng ibang app. So, once done, finish lang natin. And then, i-close lang natin to. So, buksan nga lang natin yung terminal natin. And then, i-check natin kung na-install mabuti yung npm. So, npm-v. Ngayon guys, pag may lumabas na version dyan, ibig sabihin okay yung npm natin. Ang gagawin natin ngayon ay i-install na natin si N8N. Ang tatype nyo lang ay npm
install na10-g. So post ko nga lang muna guys kasi medyo matagal yung installation nito. So ayan na nga, once na na-install na, ang gagawin mo lang para i-run sa N8N ay type ang N8N and then hit enter. And then makikita nyo, ibibigay sa inyo yung local host and then yung port. Pwede nyo i-copy to and then ilagay sa inyong web browser. Pero pwede rin naman, i-hit nyo lang yung O. So sa unang bukas nyo ng N8N, na ito yung makikita nyo. Kailangan lang natin iset yung ating local account guys. So fill upan lang natin yan. So tapos tatanungin lang rin ulit kayo ng kagaya ng questions nung nag-register tayo online. So select lang ulit natin yan. Kahit ano naman yung piliin nyo dyan guys, okay lang naman yan. Tapos dito guys, send lang kayo ng license key. Actually guys, yung isa-send sa inyong license key, which is ayan, is locally lang rin talaga yan. Pag inactivate license key natin, makikita nyo, local host nyo pa rin yan. Makikita nyo nga yan, 0 of unlimited active workflows yung pwede nyo gawin. So next nga is using Docker naman. Yung iba ay mas gusto to kasi nga mas madali siyang i-push sa production if in the future ay gusto mong kumuha ng sarili mong virtual machine on cloud and then iyon yung gamitin mong pang-host ng N8N. So to start, click lang natin tong link na to para mapunta tayo sa download page ng Docker. And then, ang gagawin ko lang dito, pag tinapat nyo dyan, ang pipiliin nyo ay yung AMD64 kung naka-Windows kayo. So, sa akin nga, ito yung applicable. So, wait ko lang siya ma-download. Ayan, na-download na siya. I-run lang natin yung ating Docker installer. So, habang nagra-run siya guys, ay prepare na natin yung paglalagyan nating folder ng N8N. So, bahala na kayo kung saan nyo gustong ilagay. Ako, nadadalian lang ako pag nandito siya sa C. And then, nalagay ko lang dito, N8N tutorials. Yan. So, dyan natin siya ilalagay later. So, wait lang natin matapos yung ating installer. So, pag natapos nga yung installation guys, ay kailangan natin i-close and restart yung ating PC. So, i-restart ko lang yung PC ko. So, pagka-restart nga ng ating PC ay lalabas tong Docker agreement. Accept lang natin yan. Tapos, pagkatapos dito guys, ay close lang natin to. Hindi naman natin gusto mag-install ng subsystem. Tapos, kailangan lang rin natin mag-login sa account natin. So, gamitin natin yung ating tutorial and then continue. And then, gawa lang tayo ng username. Na Cocheros Tutorial. Okay na yan. Yan. Sign up. So, open lang natin to docker.exe. So, kung kagaya rin ng PC nyo, yung sa akin na yung WSL is kailangan i-update, copy nyo lang to. And then, run tayo ng terminal. And then, paste nyo lang siya dyan. And then, enter. So, ayan na nga. Pag okay na, close nyo lang yan. And then, restart natin. So once okay na guys, ay pupunta na tayo dito sa images. Tapos search images to run lang tayo and then type natin N8N IO. And then makikita nyo to guys, yung merong 100 M plus na downloads. Iyan dapat yung ida-download nyo, wag yung ibang N8N dito. And then dito, laging latest lang. Tapos i-pull lang natin siya. So ayan nga, may check na pull na siya. So balik na tayo dito sa ating images. Tapos, ira-run natin siya. And then, guys, kailangan nyong i-click tong optional settings kasi ilalagay natin siya sa container. So, ang container natin, pangalanan natin, Cocheros Tutorial. Tapos, sa host port, guys, is yung default na lang yung gamitin natin, 5678. Dito naman sa volumes, guys, ay hahanapin na natin yung ginawa natin kanina sa Drive C. So, punta lang ako sa ating Drive C, and then yung N8N tutorials natin, and then select folder ko lang siya. Sa container path guys, ang kailangang ilagay dyan ay home/node/.n8n. Pag nalagay nyo na nga yan, ay i-run nyo lang. So, allow lang natin yan. And then, kung makita nyo guys, nandyan na yung local host na binigay niya. Pag click natin yan, ay mapupunta na tayo sa N8N. So since ito nga ay nasa different container kaysa sa PC natin kanina, kailangan lang ulit natin i-set up yung owner account. So gaya kanina, local lang yan, walang bayad yan. So ayun nga guys, okay na yung installation natin using Docker. Yan na yung ending ng ating module 1. So sa module 2 naman ay ituturo ko na sa inyo kung paano tayong makakakuha ng AI models. Which is first is installing locally si Ollama and kung paano kumuha ng API kay ChatGPT at saka kay Gemini na rin. So hanggang dyan nga muna yung module 1 natin guys. See you sa module 2. Tandaan, less manual work, more lakwatsa.